Good day po muli mga katatay, Daddy Rock po muli ito and welcome to another video dito sa ating vlog. And as you can see, kumuha na naman po tayo ng mga bagong feeds na ating mga gagamitin dahil malalakas ng kumain yung ating mga baboy. At mabilis na rin maubos yung ating mga feeds. And as you can see, yung aking brand, may brand, Ultra Pack. Baka naman. Ayan, yan talaga yung ginagamit ko ever since and okay naman ang resulta. Kumuha rin tayo ng darak dahil meron tayong gestating na kinuha para kila Jenny at sa ibang gagawin nating mga inahin kasi kailangan talaga na hindi rin naman dapat maputol yung pagkain sa kanila. 'Di ba dun sa ating mga inahin. So kaya kumuha rin tayo nung para sa kanila, hindi lang dun para sa mga fattener. At bumili rin pala tayo ng mga lalagyan natin ng tubig kasi this past few days ay panay ang brownout dito sa amin. At yung aming kasing tubig ay connected sa kuryente kaya nagkakaproblema kami sa supply ng tubig panlinis. Kaya bumili ako ng mga drum para mapaglagyan ng mga tubig sa bahay tsaka sa babuyan natin para hindi tayo mamroblema sa paglilinis ng baboy kasi lagi natin kailangang i-maintain yung cleanliness ng baboy natin kasi backyard ho tayo at meron tayo mga kapitbahay na maaapektuhan. So ayun, so ituloy natin yung ating pinag-uusapan tungkol doon sa kung ano ba yung mga dapat na unahin kapag tayo ay magba-backyard farming. Ayan. So, nasabi ko na nung una, syempre, mas magandang magsimula sa paisa-isa muna ng alaga para matutunan nyo muna yung daloy ng trabaho para parang practice na rin, di ba? Kaysa yung magsisimula ka sa maramihan, baka pumalya. So, maganda magsimula muna sa konti. Ngayon, kung magsisimula naman kayo ng kulungan, hangga't maaari, ang una nyo munang i-provide, kulungan muna. Siyempre, kulungan muna kasi saan mo ilalagay yung baboy? 'Di ba? Saan mo ilalagay? Magsimula ka muna doon sa sa mga materials na available muna diyan kahit wag muna yung mga bakal-bakal na masyadong magastos. Yung muna, mga simpleng kahoy-kahoy muna, yero-yero, yung pang 2 biik or pang 1 biik. Okay na muna yon para sa 1 o 2 biik. Tsaka isa pang dapat na paghahandaan nyo riyan, siyempre kailangan sa una pa lang alam mo na marumi yung trabaho. 'Di ba? Kailangan isaisip mo na yan na talagang maglilinis ka ng dumi diyan, mangangamoy ka, kakapit sa yung dumi ng baboy. At saka siyempre yung pagbabagsakan mo ng mga dumi ng baboy, kailangan kung wala kang deposit, meron kang paglalagyan ng baboy na malayo dun sa mga kapitbahay nyo. Iko-consider mo rin kasi yan yung nasa paligid nyo. Tulad dito sa amin, may mga kadikit kaming bahay. So, talagang ang ginagawa talaga namin dyan, nagpagawa talaga ako ng deposit nung simula't simula pa lang. Yun yung sa akin, nasa part ko. So, hindi nyo na, kung wala pa naman kayong budget, hindi nyo pa naman kailangang gawin yun. So, kung meron kayong space dyan na pwede pagbagsakan ng baboy at talagang tsatsagain mong magwalis-walis niyan, kailangan i-prepare mo yung pagbabagsakan nun. 'Di ba? Medyo malayo sa mga kapitbahay, malayo sa inyo. So, yung mga ganung bagay. Yun lang naman muna Tapos yung mga ibang bagay na kailangan gawin at importanteng gawin, matututunan nyo na habang ginagawa nyo yung pag-aalaga, habang napapractice nyo. So, pinaka-importante, kailangan simula't simula pa lang, i-open nyo na yung mga isip natin sa gagawin yung negosyo na hindi to opisina. Ganun. Hindi to opisina, ibang-iba to sa mga usual na trabaho. So, ayun lang po. Sana may natutunan po kayo and Daddy Rock po ito and God bless you all.